sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Puri sa ating Panginoon, pagkadinig ng kanyang banal na salita. Hindi po isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Morning po. Hindi sa ating tagapakinig at nakapag-nood sa ating social media. So, sa umaga pong ito, muli nating tunghayan ang mensahe na pinabot sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita at ito po dadalhin ng lingkod sa inyo. So, ang ating pong paksain ay patungkol po sa pinagsasaligan. Siyang hinamon natin sa aklat ng unang Korinto sa Kapitulo 3, talatang 11. Yan po ang bahagi na nasusulat na isinulat ni Apostol Pablo sa ating mga kapatid sa Korinto. Kaya ang ating paksain ay pinagsasaligan o foundation sa temang pagtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligan. So, ano nga po ba itong sinasabing pinagsasaligan? Pinagsasaligan ay isang salita na nag-ugat sa salitang root word at this word na pinagbabataan na siyang pinagsasaligan ay yung salig na nangangahulugan na pinagbabatayan o basihan, pundasyon o bagay na pinagkakatiwalaan. Ito ay tumutukoy sa matibay na pundasyon, prinsipyo o takong sandigan at maasahan sa mga desisyon at mga problema. So, pundasyon, sa bahagi ng ating makikita na ito ay bahagi na sinasabing pundasyon at sa punto na ang pagiging pagkakaroon ng pinagsasaligan ay may tatlong bahagi na makikita natin na ang bagay na sinasabing saligan o foundation o pundasyon, ang ating lilinawin pinagsasaligan sa mababaw na salita ay pundasyon, foundation sa English. At sa malawak na kahulugan nito ay tumutukoy sa mga bahagi na may mga tatlong bahagi, structural, meron din po itong bahagi patungkol sa batayan, pinagbabatayan, at bagay na pinagsasaligan. So tatlong bahagi po yan na siyang nakapaloob dito sa salitang pundasyon o pinagsasaligan. Sa structural na bagay patungkol sa pundasyon, siguro naman ay pamilyar tayo patungkol sa mga bahay o sa mga building na itinatayo. At isang building, lalo na pag napaka-tayog na building, tayo humahanga na ang taas ng building na ito at nakikita natin at susubukan na may mga lindol na mga dumadating, pero nakikita natin napakatibay ng bahagi na pagkatatag ng pagkatayo ng strukturang ito. Bagay na siguro ay sa galing ng mga inhinyero sa kung paano alam nila ang strukturang gagawin, planado, may mga procedure yan na ginagawa. Mula pa sa pasimula, yung kanilang pagtatayuan ng building o bahay, may mga tinatawag pa dyan, mga soil test. Kung paano, ano ang nilalaman itong pagtatayuan nito. Maaaring alam ni Sister ano po, dahil engineer May. Yan ang linya ng kanilang mga pagtatrabaho. So may soil test yan. Sabihin, tinitingnan kung gaano katatag yung pagtatayuan ng isang struktura dahil nakasalalay po doon ang magiging tibay at depensiba ng itatayong struktura. So yan ay
bato, batuhan, putik, o mababaw, o adobe na bato. Parting Ortigas na yan, mabato dyan. Yung Robinson Galleria na yan, ang iniuukay ay nadadaan sa Highway 54. Alam niyo ba yung Highway 54? Sa EDSA. Bago pa lang yan, mga inuukay, kita mo. Yung lalim ng hukay niyang Robinson Galleria na yan, puro adobe yan. Bato, pundasyon yan. Bato, pinasasalitan. Kaya, mahalaga sa pagtatayo ng isang building o bahay ang tinatitirikan. At bukod doon, ay kailangan ang pagtatayo ng struktura niyan ay may mga sistema at talagang bagay na spesipiko na kung paano sisimulan ang paggawa. Dahil nais nila na maging matibay ang bahagi ng kanilang tatayo. Kaya nakasalalay sa paunang kanilang gagawin ay yung paglalagyan at doon ilalagay at tinatawag na pundasyon. Yan ay nasa ilalim ng pundasyon na kung saan yan itatatag yung bahay na yan. Kaya alam naman natin ang bahagi na pagtuturo din ating Panginoon na sinabi niya sa aklat ng Lucas sa Kapitulo 6, talatang 47, patuloy yan. Doon ay may isang pagtuturo siya na binibigay sa kanyang mga alagad, sa mga taong kanyang kaharap, na kung saan ang sabi niya, ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang patunglan. So, sasalita siya sa karamihan ng mga alagad. So, ang bawat lumalapit daw sa kanya, pinakikinggan yung kanyang salita at ginagawa, ano daw ang pagkahalin tulad. Sabi, siya'y tulad ng isang taong nagtatayo ng bahay na humuhukay sa pinakamalalim. So, malalim ang hukay. Then, inilalagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha ay hinampas ng agos ang bahay na iyon at hindi nakilos sapagkat nakatirik na mabuti. So, yung the word na nakatirik na mabuti. Yung isang bahay na panuntunan at basihan na magiging matibay ang iyong itinatayo, bahay man o building, kailangan matirik yan na mabuti. At bakit daw nakatirik na mabuti? Dahil he laid the foundation on the rock. Yung kanyang, yung pinakapundasyon sa nakataw-taw doon sa bato. Sabi nga natin, maganda kung ang soil na pagtitirikan o ang lupa na yung pagtitirikan ay batuhang talaga. Kaya naman ang bagay na mangyari, magkaroon ng shake yan, mas hindi makikinag. Kaya yun daw tao na nakikinig at ginagawa ang salita ng ating Panginoon, tulad daw siya ng isang taong mukay ng malalim at yung patibayan, yung foundation, he laid the foundation on the rock. He laid the foundation on the rock. Kaya naman ang nangyari, hinampas ng agos ang bahay, kahit siguro lindol, ay hindi nakilos sapagkat nakatirik na mabuti. Datapat, isang bagay pa ang sinabi ng ating Panginoon. Datapat ang dumirinig at hindi ginagawa at ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay saan? Sa lupa. So sa lupa, nakatirik. Ang masama pa ron, walang patibayan. Hindi nilagyan ng pundasyon. Laban sa mga iyon ay hinampas ng agos ang pagdakay ng iba at malaki ang naging kasirahan ng bahay niya. So, dito dinidescribe ng Panginoon, una ay pinakikita. Yun daw lumalapit sa kanya, nakikinig. Okay na. Pwede na kaya yun? Nakinig ka na naman eh. Sa
maraming tao, ha? Nakikinig ng salita ng Diyos. Pero, ang problema, hindi ginaganap yung mga bagay na mga napapakinggan. So, katulad daw nila, yung hindi dumidinig, yung para daw nagtatayo ng bahay na parang walang saysay. Nagtayo ka pa. Ngayong sa sandaling panahon, pag dumating ang unos, Walang pundasyon. bakit? Walang Pundasyon. pundasyon, walang tibay. Ibig sabihin, kailangan talaga ng pundasyon. May pinagsasaligan, may pinagtatayuan, at doon nakabatay ang magandang tindig at magaling kapag matibay na pagkakatirik. Ha? Sabi doon, tirik, ibig sabihin, Tayo. kung paano mo tinayo ang iyong binubuong struktura. So, iyan ay punto na talagang hindi ko na lang na-send yung mga structure na dapat maipakita. Hindi ko maging mahaba pa eh. So, nakikita naman ninyo siguro sa mga nagtatayo, maging siguro sa bahay ninyo. Baka yung bahay ninyo mga itinayo, ganun. Nakikita niyo kung paano gumawa yan, buhukay ang paligid, ganyan. Then, kung i-layoutan lang, doon yung pinakapundasyon, yung footing. Kumbaga, yun yung footing. Doon, yun ang pinagtitibay, lalo sa malalaking building. Mas malalim, mas matibay. Dahil doon nakasalalay ang magiging tibay ng tinatayo structure. Kaya, yun ang isang bagay patungkol sa pinagsasaligan. Foundation sa pagtatayo ng isang building. At yan din naman ang tungkol sa pinagsasaligan kung paano ang pagtatayo ng isang struktura, bahay man o gusali, ay bagay na pinakikita rin kung paano ang bagay na ito'y may paghahalin tulad sa atin sa pananampalataya. Pagkat sa ating pong kinuhang batayan sa aklat ng unang Korinto, sa Kapitulo 3, simulan natin ang talatang 9 na ang wika ng talata sa sulat ni Apostol Pablo. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. So, ito yung bahagi na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Kung sino ang kausap niya rito, ang mga kapatid sa Korinto. So, sabi niya, tayo. Tayo ngayon na nasa Malanday, sinasabi ng banal na sulat, tayo ay kamanggagawa. We are the laborers together with God. So, kamanggagawa. Pagka sinabing kamanggagawa, ano ba yung gawa? Root word nito ay gawa. So, trabaho, gawa, pagkilos. Tayo ang bukid ng Diyos. Husbandry. We are the God's husbandry, o tayong magsasaka o magbubukid sa bukid ng Diyos. At tayo mismo ay ang gusali ng Diyos. At ayon kay Apostol Pablo, ayon sa kanya, sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa kanya, tulad na isang matalinong tagapagtayo, ay nilagay ko ang pinagsasaligan. So, mayroong bagay na itinatayo. Ano yung tinatayo na ito? Kung sa bahay may tinatayo at sa punto ng pagtatayo kinakailangan mayroong pinagsasaligan. Yung bahay na walang pinagsasaligan, walang foundation ay madaling mawala. Marupok. Nawawala yan. Ngunit sa bahaging ito, si Apostol Pablo ayon sa kanya, bilang isang mataling tagapayo at ibinigay ang biyaya ng Diyos sa kanya, ay iniligay niya ang pinagsasaligan. May mga nagtayo sa ibabaw nito, ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Jesucristo. Ito'y usaping pananampalataya, pagbubuo, na kung saan ay kailangan may ma-build na isang bagay na kailangan ito'y makilala at ito'y
para sa Panginoon. At sinasabi ng mga talata na ang bawat isa ay tunay na kabilang. At sinasabi sa talatang 16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? So, itong ating sarili ay temple of God. So, kaya tayo mismo sa ating sarili, individually, may bagay na dapat pinagsasaligan ka sa buhay na ito. Meron kang pundasyon, at sa pundasyon na yan, kailangan maitayo mo ng lubos ang kagandahan at kaniningan bilang isang templo ng Diyos. Ito yung pinag-uusapan ay individual na kalalagayan ng bawat isa sa atin. At kung paano nga na tayo ay merong bagay na dapat na ipakita sa Panginoon na ang templong ito ay makapagtayo na isang strukturang matibay at hindi natitinag, hindi na kailangan ipakita natin. At incorporate, at sabi nga sa aklat naman ng Efeso, sa Kapitulo 2, talatang 19, ito yung sinasabi naman ni Apostol Pablo nang sumulat siya sa taga-Efeso. Kaya nga hindi na kayo taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. So tayo ngayon ay sambahayan ng Diyos. Tayo ngayon ay magkakasama sa kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Na itong sambahayan ng Diyos na ito ay natayo. Tayo ba'y nasa sambahayan na ng Diyos, mga kapatid? Sa church, ang katawan ng Diyos, ang pamilya ng Diyos, ang sambahayan ng Diyos, na kung saan ito'y natayo, ang sambahayan ng Diyos, sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. So, merong foundation. We are built upon the foundation of the apostles and prophet. At sino yung pundasyon na yon? Dito, sa katawan ng Panginoon, sa Iglesia ng Diyos, sa pamilya ng Diyos. Ito yung walang gilit iba ang ating Panginoon sa Kristo, na siya rin ang Pangulong bato sa panulok. Siya rin yung cornerstone. So itong cornerstone ay isang bagay na malaking bahagi rin sa isang struktura sa panahon na yon. Pero sa ngayon, ano ba itong cornerstone na ito? Ito, sa panahon na yon, naglalagay ng cornerstone. Ito yung batong panulok kung saan, sabi nga, ito yung struktura na inilalagay para maging ayos yung pagkakatayo, magiging tama. Sabi, a cornerstone is the foundational, essential, or most important part of the structure. Dahil ito ay batong panulok eh. Paano nga ba natin ma-describe yun? Sa angle na kung yan ay kwadrado, hindi sa sulok. Hindi yun yung haligi, iba yung haligi. Ang haligi ay tinatawag na pillar or column. At yun, dun tayo papangsat sa punto na yun. Pero yung cornerstone, yun ay nilelay para yung sukat at pagkatayo sa foundation, maging sukat talaga at tama. So yun ang pinaka-level eh. Dahil paghita nun, sa sulok yun, yung horizontal at yung vertical nun, tama, linyahan. At may isa pang bagay na kahalaga ng cornerstone sa panahon na yun. Dahil doon itinatala yung panahon kung kailan yung building na yon o templo kung ano man niya yun na itayo. Parang marker na tinatawag. So, dito sa church, sa iglesia, ang pundasyon nito, walang ibang kinasasaligan kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nalagay na. Kaya, sa isang
samahang pananampalataya, dapat ang pundasyon na nasa ilalim nito, na kung saan ang bagay na pinagsasaligan ng isang iglesia, na kung ito'y sa Panginoon, ay walang dilig iba ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang mga turo at aral ay nakasalig sa mga bagay na ginagawa ng isang iglesia. Kaya wala nang dapat na mailagay pa na pundasyon sa ibang mga pananampalataya. Hindi na kailangan na ibang tao pa ang maging pundasyon ng kanilang samahan ng pananampalataya pinagbibilangan, sapagkat may nailagay na ang ating Panginoong Jesucristo. So ang sabi ron ay ang mga pinagbabatayan ng mga apostol, naitayo na sa ibabaw na kung saan ito ang mga nakasalig, pinasaligan ng mga apostol, ang mga propeta. Sino ba pinagsasaligan ng ating mga apostol at mga propeta? Kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa punto na ito, makikita natin sa pagbubuo sa ating pong kinabibilangan na pananampalataya, ang pundasyon natin dito, walang dinitiba ang ating Panginoon sa Kristo. Ang sabi pa rin sa talatang 21 ng Efesios, na sa Kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Kaya itong church, kung sinasabi sa Corinto na tayo mismo individually ay templo ng Diyos, once na tayo nagsama-sama, na hindi tayo sa iglesia ng Diyos, tayo ay sabi, buong gusali na nagkakalapat na mabuti. Kaya dito sa church dapat nakakita ba kayo ng bahay na ginawa, hindi kakalog-kalog yung baka hindi dapat, hindi ayos pag ibabaw man ng halong block, hindi ayos ang pagtatayo. Kundi dito sa loob ng iglesia ng Panginoon, kailangan makalapat na mabuti. Maganda ang pagkakalapat sa isa't isa para lumago at maging isang templong banal, na sa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. As a whole, individual, tayo ang templo ng Diyos. Once sa tayo nagkakasama-sama, kailangan yung gusali. Tayo ay magpakita na isang gusaling nagsasama-sama, nakatayo, matibay. Katulad nung na pinuhayan sa Lucas na nakatirik na mabuti. So yun dapat ang ipakita natin. Na yung iglesia ito ay harito at nakatirik na mabuti. In 50 years, dito sa lugar ng mga simula sa Maranday, sa tingin nyo ba itong church na ito ay nakatirik na mabuti? Patuloy na lumalago upang maging isang templong banal. Lumalago ang isang bagay na kailangan makita, isang templong banal. Kaya yun ang dapat maipakita ng mga mananampalataya. Yung pagiging banal sa harap ng ating Panginoon. Kaya dito, sa loob ng usali na ito, iglesia, tayo nagkakalapat-lapat na mabuti para maging maganda ang pagtatayo nitong gusaling ito. Ibig sabihin, ang church ay maging isang mabuting, magandang gusali na nakatirik na mabuti. Ay nakasalalayan sa individual nating nalalagayan. Dahil bago tayo sa loob ng iglesia ay makabuo ng magandang maiharap natin sa Panginoon ng gusali, ang kabuuan ng sambahayan ng Diyos, tayo muna sa individual ay magpakita na tayo ay nakapagtatayo ng mabuting bahay, mabuting istruktura
sa ating pagiging mananampalataya. Balikan natin ang aklat ng unang Korinto sa Kapitulo 3, talatang 11. Sapagkat sino man daw ay hindi magpaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi nalagay na ito'y ang ating Panginoon Kristo. So sa atin bilang mananampalataya, may nakatatag na ba sa atin na pundasyon? Meron na ba tayong pinagsasaligan sa buhay na ito? Ang pananampalataya natin ay nakasalig sa ating Panginoong Kristo. Amen? Kaya, nandyan ang pundasyon ng Panginoong Kristo. Dapat makilala, matanggap ng mga tao. Para pagkatapos na makilala nila ang ating Panginoong Kristo, ang sabi sa talatang 12, datapat kung sino may magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak at mahalagang bato, kahoy, ito yung dayami. Ang bawat gawa ng bawat isa ay mahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yun. So, ito'y tungkol sa individual nating kalalagayan sa harap ng Panginoon, ang ating pananampalataya. Nandiyan ang pundasyon, tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo. So, nandun na, nasa atin na, at meron lang tayong pasisimulan. Dapat lang na dito sa ibabaw ng pinagsasaligang ito, dun matayo yung ating how we build yung ating pananampalataya. Kung paano lalago ito, kung paano maipapakita natin sa Panginoon na tayo ay templo ng Diyos, isang matibay na templo, malinis, nakasalalay yan, kung paano natin itayo doon sa pundasyon. So pagkatapos ng pundasyon, anong susunod nun? Para yan ay maging isang building at isang bahay. May mga poste, may hollow block, may bakal. So nagsisimula ka na magtayo eh. So, sa tingin niyo ba, yung mga naitatayo na ninyo, matayo na? May naitatayo na ba kayo? Na nakabase doon sa pundasyon ng ating Panginoon Kristo. Sabi, kung may magtayo sa ibabaw, ito na yung pundasyon eh. May nagtayo, wow, pila, ginto, mahalagang bato. Gandang bahay naman. Nakita niyo na ba yung bahay ni Governor Chavit? Puno ng ginto at ang mga haligi daw na yung ginto. So, ang gandang bahay, di ba? Hahanga tayo sa atiyak na matibay. Dahil ang kanyang ginamit ay mga lasting materials. Yung kanyang pagbibuild ay lasting materials. Pero meron din namang walang kakayahan, kaya ang ginagamit ay mga kahoy at mga yung dayami. So, pronto sa sunog. Mga perishable materials na mga bagay na pagkakatayo. So, ano man ang bagay na itinatayo mo sa ibabaw ng pundasyon, ang iyong saligan ay ang ating Panginoon, ang kanyang katwiran, ang kanyang mga turo at mga aral na kung saan diyan dapat mabuhay at maitatag ng gusto ang iyong pananampalataya. Dahil ang sabi, ang gawa ng bawat isa, so paano tayo magtatatag doon sa pundasyon na yon? By work of faith. Every man's work shall be made manifest. So yung gawa na ating ginagawa sa buhay sa pananampalataya, yun yung ating paraan kung paano tayo magtayo. So tayo ba'y marami ng paggawa na ginagawa? So bukod sa paggawa, may material kang ginagawa eh. Nakasalalay sa pagbuno,
gumagawa ka, ha? At yung material na ginagawa mo, perishable ba yan o lasting materials yan? Eh, sa mga paggawa ng bahay, madaling magtayo, lalo na yung mga locus housing na tinatawag. Ang dami, tabi-tabi, di ba? Pero, pasukin mo yung loob, matenga, walang tumitira, bakit? Baka mapahamak pa sila daw pag tumira daw eh. Dahil matingnan mo lang yung pader niyan, baka lumusot yung kamay mo. Dahil ang mga ginamit yan ay puro sub-standard. Maaaring yung halo ng semento, ano ba halo ng semento magaling? 3, maghahalo ng semento, ano magandang standard na halo? Ang buhangin, isang bato. Dati kasi kahon. Kahon ngayon, balde-balde. Balde-balde. Paano sa isang semento, ilang buhangin, ilang ano. So merong ano yan, may ratio ng standard na sukat. Tatlong balde, buhangin. Apat na graba yung ano. Saka isang Semento. semento. So yun, standard yun, standard. Yun. Kasi pag bumaba yun doon, medyo hindi maganda timpla. Oo. Di ba? Substandard. Si kapatid na yun. Katulad ng blood control, ayan malaking anomalya, mga substandard nga ang ginamit. Kaya hindi matibay yung mga blood control, nangurakot lang sila. Ganun yung nangyari. So, yun. So, hindi standard yung kanilang pagtatayo. Nakitang may tinatayo pero hindi in good quality. Kung bakal 10 mm, binabahan. Supot ng semento, dapat Dalawa ilagay. dalawa ilagay, isa nilalagay. Kaya matabaho. Ganun. So, ayun, maba connection nito sa pagtatayo mo ng yung bagay na structural. Naindong ka, ha? Nandun na yung pundasyon na, nandito ka na kay Kristo. Nandito na si Kristo sa'yo. Kaya ng ating napakinggang pagtuturo. Kasama mo na yung Kristo. Pero, paano ka nagbibuild ng iyong structure? Ng iyong pananampalatayang yan? Paano mo pinalalago, pinatitibay? Substandard ba? Yan ang tanong. Substandard, high standard. Dapat naindokan naman, kahit paano naindok sa level ng pagiging standard eh. Huwag yung substandard. Ha? Lahat naman kasi yan, nakatala sa Panginoon. Yung bagay na ginagawa natin, yung nakatala sa Panginoon. Yung ang paggawa mo, dapat nakikita ng Panginoon na 8 oras yung trabaho sa pagpakonstruct. Eh, nag-overtime, binabayaran ng gusto yun. Tayo naman, kumpleto sa bayad eh, di ba? Araw-araw, buhay ka, may 24 oras ka, biyaya ka, pagpapala, pero bakit substandard? Kulang ka sa pasok. Yung pasok eh, ilang araw eh, dapat magawa mo yan. Bakit wala ka ng linggo? Hindi ka pumasok. Bakit wala ka ng Webes? Hindi ka pumasok. Substandard pa. Minsan bigla ka nawawala. Ang isip mo wala rito. Ang gawa mo sa buhay, hindi mo pinakikita na ikay isang mananampalataya. So, siguro alam niyo ibig natin sabihin. Huwag natin hayaang maging substandard yung binubuo natin yung gawa sa pananampalataya. Kailangan nasa standard yan. Ha? Dahil ang gawa ng bawat isa daw ay mahayag sapagkat ang araw ay magsasaysay sapagkat sa pamamagitan ng apoy, niyahayag at ang apoy rin ang susubok sa bawat gawa ng bawat isa. Kung ang gawa ng sino man ay mananatili na kanyang tinayo sa ibabaw niyon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy.
Hindi ba ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibahin ng sino man ang templo ng Diyos, siya ay gigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Sino man ay huwag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo nag-iisip na siya marunong, sa kapanahon ng ito ay magpakamamang siya upang siya maging marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmang sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marunong sa kanyang natusuhan. So, ganito nga yung iba, marunong. Ang marunong kaya substandard. Marunong Sinasalita. parang marunong. So, baka ganun ka rin. Baka ganun din tayo. Sa karunungan mo, mas natindi mo na ikaw ay nasabi mo lang Kristiyano pero for for showy lang. Ha? For showy. Oh, ganda nitong building na to. Oh, maganda tong bahay na to, pero substandard. Maganda lang sa tingin. Ha? Pero yung inner na kabuuan nun, walang tibay. So, ganun ang ibig na patanaw sa atin. Napakatibay ng ating pinagsasaligan. Papatong tuloy-tuloy na lang natin para mabuo natin yan sa ating buhay. Para pagdating ng panahon, at sa buhay na ito, may mga ulusmang dumarating, yung bahay na itinatayo mo yan, hindi kayang gibahin ng sino man dahil matibay yung pinagpapatungan mo. Siya yung bato, siya yung pundasyon, siya yung batong panulot. Kaya pakita ng bawat isa sa atin kung paano tayo magpapakita ng pagtatayo sa ibabaw nito. Ang pananampalatayang ito sa Panginoon ay kailangan pakita natin mabuo ng mayroong matibay na struktura o yung matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Yung quality of believers, yung kwalidad ng isang mananampalataya ang kailangan maipakita, yung gawa mo sa pananampalataya, kung ano ka, yan ang dapat ipakita natin sa Panginoon at sa harap ng mga tao. Kaya sana pakita natin na ilang taon na tayo sa pananampalataya. Siguro yung building na tinatayo mo, ilang floor na kaya din? Yung iba, meron tayong mga bagong bautismo. Ang dalawa natin kapatid, si Sister So, bago pa lang tayo na nagtatayo. So, sabihin yung gawa natin sa pananampalataya, yun yung ating dapat mag-build up. Workout natin kasi yung pananampalataya mapatibay, mapasigla, at yan ay sa pamamagitan ng paggawa ng ayon sa pananampalataya. At ano man ang dumating sa buhay, sa ikaw ay mananampalataya, hindi ka matitinag dahil malalim ang iyong, matibay ang iyong pundasyon ng ating Panginoon sa Kristo. At siya'y lagi natin kasama. Kaya narinig natin kanina. Kaya isang bagay din po na sinasabi ng patungkol sa pinagsasaligan ay yung kung sino ang bagay na sa buhay mong ito yung pinagbabatayan o pinagkakatiwalaan. Doon ka nakasalig. Sino ba pinagsasaligan ninyo sa buhay na ito? Arabagang pag wala sila at hindi mo sila kasama, wala ang iyong pagkilos. Wala, kumbaga, doon ka kasi nakasalig eh. Mas na isang tao nakasalig sa isang bagay, pag nawala yung kanyang pinagsasaligan, parang walang saysay ang buhay. Diba? Pero, kung ang pinagsasaligan ay nandyan, kasama niya, tulad ng ating pinag-aralan, ang Diyos ay kasama natin. Tayo lumakad na kasama ng Diyos. Tayo manalig na ang Diyos ay lagi natin kasama at siya'y nasa ating buhay. Amen?
Amen. Kaya sa buhay na ito, marami tayong pinagsasaligan sa buhay. Maaaring ang yumamahal sa buhay. Ang asawa mo, tila pag wala sa tabi mo, parang hindi ka kumpleto. Parang ganun ba? Parang ganun ba yan, mga brother, sister, ano? Naparing, sa simula lang yan. Simula lang. Pero dapat tuloy-tuloy. Ha? Tuloy-tuloy. Ha? Ang mga anak mo, parang pag hindi may ayos yung mga anak mo, parang hindi maganda ang takbo ng buhay, ang iyong pamilya. Pagka negosyo mo, parang humihina, parang hindi ka, parang na-discourage ka na sa bahagi ang takbo ng buhay, magdalita. Maraming bagay na tao'y pinagsasaligan, doon nakasalig yung kanilang buhay. Mga salapin nila, kumukunti na, parang nangihina na. So, lahat ng bagay niyan, pansamantala at mawawala. Kaya hindi dapat doon masalig ang ating mga buhay sa buhay. Ang anak mo, mawawala yan, mag-aasawa yan, iiwan ka. Ang asawa mo, di ba? Pagka nawala, mawawala siya, mawawala. Ang kayamanan mo, pag naubo siya, lumunti, mawawala yan. Lahat ng bagay dito sa buhay, mawawala. Kaya hindi dapat ang puso, isip mo ay nakadepende sa mga bagay niyon. Lahat yan mawawala. Kaya dapat ang iyong pinagsasaligan, higit sa buhay nito, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa puso. Hindi siya mawawala sa buhay. Ano man ang mangyari sa buhay mo, kalungkutan man, bankrupt ka man, ano man ang lahat ng mga bagay mawala sa iyo, si Kristo, lagi mo kasama. Amen? Amen. Gusto niyo bang laging kasama Panginoon? Amen. Huwag niyo siyang iiwan. Yung kasi mabigat minsan, ang nangiiwan, ang tao. Iniiwan niya. Iniiwan din dahil doon sa mga bagay niyo. Ha? Sino nga ba magpag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Diba? Sa Roma, sa 8. Hirapan. Ano pa? Kahit kamatayan, kagutom. Sa mga punto yun, nakikita natin na iniiwan ng Diyos. Pero tandaan mo, hindi ka iniiwan ng Diyos. Amen. Bumalik ka lang. Ha? Bumalik ka lang sa Kanya, lumapit ka lang kayo sa Kanya, Indian siya. At siya may handa sa lubungin ng Diyos gaya ng kalibungang anak. So, ibig ko sabihin, kalibungang anak. Minsan, nagiging kalibungang anak ang mga mananampalataya. Kaya dapat sa punto ng ating buhay, wala tayong ibang pinagsasaligan kundi ang ating Panginoon. Sa pananampalataya, sa ating paggalaw at buhay sa buhay nito, nandyan siya. Dahil yan naman ang pangako ng ating Panginoon. Kaya sabi niya sa aklat ng 2 Korinto sa Kapitulo 6, talatang 16, at anong pakipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. May niya tinuro sa atin kanina. Gusto natin na kasama ang Diyos. Ang Diyos, ang sabi, dahil tayo ay templo ng Diyos, mananahan daw ang Diyos saan? Sa atin. Lalakad. Ang Diyos kasama natin. At tayo magiging anak niya at siya yung ating Diyos. Siya yung ating, tayo nasa kanyang bayan. Gaya rin sinasabi sa aklat ng unang Juan sa 3:24. Kung gusto natin na tayo, ang Diyos ay manahan sa atin at lagi natin kasama, at ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya. At siya ay sa kanya, at dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. So, nasa inyo ba ang Espiritu ng Diyos? So, dito na. So, siya yung tumutulong sa atin kung paano natin ma-rebuild ng gusto itong gusaling tinatayo natin, itong faith natin na ito,
Nandyan siya, ang pundasyon. Sana wag substandard ang ating pagtatayo ng mabuting gusali sa harap ng Panginoon. Kaya tuloy-tuloy lang, mas madaming work, mas magaling, di ba? Pero may quality. Kasi iba yung may quality doon sa mass production. Meron mass production pero yung quality naman ay mababa. So, kahit naman din anong dalo mo, anong pagbabasa mo, kung hindi mo ipinamumuhay, kung hindi mo pinananatili ang presensya ng Diyos sa'yo, wala rin. Kaya, dapat yung quality ng ating buhay sa pananampalataya, ng ating magawa sa Panginoon, ang siyang ipakita natin. Kaya wala nang ibang pinagsasaligan, kundi yung lalagay na ang ating Panginoon sa Kristo. Lagi nating isipin, sa buhay mo, nandiyan ang Kristo na siyang matibay na pundasyon ng ating buhay. Muli, pagpalain tayo ng Panginoon.